Samantala, makakasama natin si Reverend Carlos Borja para magbigay sa atin ng konting mensahe, enlightenment, kumbaga. Magandang hapon po, Reverend Borja. Yes, magandang hapon po. Maligaya ako at nakarating uli ako after 2 years dito sa Boracay. Ako po ay nanggaling sa buong party ng iba-ibang Pilipinas, kaya ako nandito para magpaglaganap ng mga magagandang balita. Ano po yung mga magagandang balita na usually pinalalaganap ninyo pag kayo nag-travel? First of all, itong organization namin, ang pangalan ng organization namin ay International Pure Bhakti Yoga Society of the Philippines. Ang Bhakti Yoga Society of the Philippines ay nagpapalaganap ng mataas na antas na kaalaman ng spiritual na buhay. So, sa pamamagitan ng paglilibot ko, ako po ay nagbibigay ng maraming mga pampleto, mga insight para ang mga tao ay matuto. Sa pamamagitan ng ating buhay ngayon, sa ating mga kaguluhan dito sa buong Pilipinas, maraming mga problema, ako ay nagbibigay ng mga magagandang insight na mamaya gusto kong talakayin mo, madam. Speaking of insights po, nakita ko po sa pamphlet ninyo, meron po kayong 7 rules to be happy. Yan po ang paraan. Kasi ngayon, makikita natin, magpapasko. Ito ang paraan para ma-feel natin ang Pasko. Kaya yung 7 rules to be happy ko, napaka-famous. Galing na ako ng Calibo, Rojas, Iloilo, Bacolod, sa Manila. Ito yung tini-interview sa akin kung paano maging maligaya. 7 rules to be happy. Note this. Number 1, never hate. Siguro naman ang lahat ng tao laging nagagalit kasi tao lang tayo. Pero ang pananaw ko dyan, ang tao dapat laging magpatawad. Kasi pag nagagalit tayo lagi, yun ang ikinakamatay ng isang tao. Katulad ni Fernando Po Jr., nahilo, natulog, nagalit, nakonsumi, natalo sa eleksyon, na kain ng taba, na hindi na nagising. Ikinamatay niya yung galit kasi hindi siya nanalo. So ang point ko dyan, itong galit natin kailangan palayain para lalo tayong maging maligaya. Then, pag napalaya natin ito, tayo ay magiging maligaya sa buhay natin. Never hate. Number 2, don't worry. Ngayong taon, magbabago na naman ang taon. Ang lahat ng tao nag-worry kasi Pasko. Kasi minsan ang Pasko ay gastos. Sa Pasko, ang tao para lang minsan ma-celebrate sa ating kultura, minsan mangungutang. Kaya nga, huwag mangutang ng hindi kaya para makatulog sa gabi. Kasi pagkatapos ng Pasko, ang buhay natin masakit sa ulo kasi maraming utang. Number 3, live simply. Mamuhay ng simple para maging maligaya. Kaya nga ang tao hindi nagiging maligaya kasi hindi simple ang buhay. Maraming bagay na gustong mangyari sa buhay, kaya sila ay nagiging unhappy. Expect little, number 4. Kung ano ibigay ng Panginoon, tanggapin natin. Kasi ito yung pinaka-importante sa buhay natin. Kung gusto mong maging maligaya sa buhay, you be satisfied what you have. Expect little. Give a lot. Ito yung pang-5. Give a lot. Lahat ng tao ay gustong tumulong. Lalo na sa Kapaskuhan, laging tutulong. Kasi ang pagtulong, pag hindi kayo humingi ng kapalit, may blessing. Sa pagtulong, kailangan pag tumulong ka, bukal sa kalooban. Sa Pasko, pag tumulong ka, lalong-lalo na yung mga kapuspalad, marami tayong blessing na darating. Kahit ayaw nating, sabihin natin ayaw nating magbigay. Pag nagbigay kayo at tumulong kayo sa mga mahihirap, yan ay tatamasain niyo kung hindi pupunta sa inyong merito, mapupunta sa mga anak mo, sa pamilya nyo, sa negosyo nyo. And the last word is, stay in love. So, lahat ng tao gusto magmahal. Katulad dito sa Boracay, makikita mo, ang mga tao may kanya-kanyang partner. Foreigner man, Filipino man, German man, Mohammedan, Russian. Kasi ang tao talaga naghahanap ng kaligayahan. Hindi masama ang mag-asawa, pero kailangan natin, siguraduhin natin, na pag may kapartner tayo sa buhay natin, kailangan ang kapartner natin ay mamahalin tayo at pakikisamahan tayo habang buhay. Sa amin, ang babae, pinoprotektahan at minamahal, hindi in-exploit. Kaya nga, ang pinaka-importante sa buhay is stay in love. Unang-una sa Diyos. Pangalawa sa pamilya. Pangatlo sa negosyo. Kaso ngayon baliktad. Ngayon unang-una negosyo, pangalawa ang pamilya, pangatlo na lang ang Diyos. Pag namatay, walang madadala. Kaya nga maraming mga tao na nagiging unhappy kasi ang buhay nila miserably. Because of lust, greed,
pride and envy. Mhm. So, medyo marami siyang pitong mga bagay siya na dapat talagang pag-isipan ng isang individual po, ano. Anyways, message po para sa ating mga, to Capital, ano pong message natin sa mga nakikinig? Ang message ko, kasi itong mga sinulat ko, this is also biblical. Ang message ko sa lahat ng tao, laging magpakumbaba, bumalik sa Diyos, gumawa ng mabuti, laging magdasal, laging magbasa ng scriptures. Kung ikaw ay Kristiyano, magbasa ka ng Bible. Kung ikaw ay Muslim, magbasa ka ng Quran. Kung ikaw ay Hindu, magbasa ka ng scripture ng Hindu. Kahit anong scripture, ang ibig sabihin ng scriptures, ito yung nagtuturo tungkol sa Diyos. At laging magpakumbaba, huwag makikipag-away. Paghandaan ang pangalang buhay kasi ang buhay natin ay napakaiksi. Hindi natin alam kung kailan tayo aalis sa mundo. Si Fernando Po Jr., Rudy Fernandez, Michael Jackson, Fernando Po Jr., Cory, lahat ng mga great personality nangamatay na. Pero wala silang nadala. Ang point ko doon, paghandaan ang pangalawang buhay, kasi pag umalis tayo sa mundo, ibibili lang tayo ng kabaong ng mga mahal natin sa buhay, pero walang ibang tutulong sa atin ang Panginoon. Very well said. So, maraming salamat po, Reverend Carlos Borja. Makikita niyo po siya for ilang araw po ba kayo dito sa I'm Boracay? staying here mga 8 days. Kasi sa Calibo ay 8 stay 9 days, 10 days sa Iloilo, and also sa Rojas, mga 10 days. So, every day, I'm going around, makikita nyo ako dito sa Boracay, huwag kayo magtaka kasi ang aking layunin ay napakaganda para magpalaganap ng magandang balita. Lalong-lalo na itong mga pamphlet na sinulat ko, napakaganda. Pag binasa ninyo at itinext ninyo sa mga kaibigan ninyo, marami kayong matututunan. Ang request ko sa mga tao, kung hindi natin mabago ang buong mundo o kahit sino man, kailangan lang natin baguhin ang ating sarili. Pag nabago na natin ang ating sarili, para na rin natin nabago ang buong mundo at kahit sino man. Yun ang aking request sa lahat ng tao. If we cannot change the whole world, we should change ourselves. By changing ourselves is just like changing the whole world. Merry Christmas po. Merry Christmas din po, Reverend Carlos Borja ng International Pure Bhakti Yoga Society of the Philippines. And yes, Kung gusto niyo ako makontak, actually, I'm going around, I will give this pamphlet, and my number is 0929-7794-778. Merry Christmas po. Paghandaan natin ang ating pangalawang buhay. Yun lang ang message ko sa inyo. Parang kaibigan nyo, hindi kayo tinuturuan tungkol sa Diyos, hindi mo kaibigan yun, maski nanay mo, tatay mo, kapatid mo, lola mo. Pag ang mga anak ninyo, hindi nyo naturuan tungkol sa Diyos, hindi mo anak yun, ihip mo lang yun. ayan, maraming salamat po, and we hope na sana magkita ulit po tayo. Yes po. Actually, sabi nga, even a blade of grass cannot move without the sanction of God. Ang damo hindi tutubo kung hindi patutubuin ng Panginoon. Itong pagkikita natin na ito, marami na tayong connection ng ating nakalipas na buhay. Actually, I have a nice magazine sa National Bookstore, yung Psychic Horoscope ko, 2012. Kung gusto ninyo, hanggang ngayon nandiyan pa rin sa National Bookstore. Pag pumunta kayo sa Iloilo, pwede niyong bilihin. At nandun yung aking mga sinusulat. Ayan po, maraming Salamat po, Madam. Pagpalain kayong lahat. Ayan. Merry Christmas and a happy New Year. And Merry Christmas din po. Ayan. 13 minutes after 4 ng hapon at sumainyo po ang ating Yes Minute News.